Ang ating pong pupulsahan dahil malapit na ang July 27 ay walang iba kundi ang Office of the Ombudsman. Madaming nagtatanong at yung iba rin siguro medyo yung hindi masyadong familiar sa kasanayan sa batas, ano ba ang ombudsman at gaano po ba ito kahalaga? Alam po ninyo sa isang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas, no? Napakahalaga ng ombudsman. Sa ibang bansa, ang ombudsman ay tinuturing na isang independent body kung saan lahat ng reklamo sa mga public officials ay doon dinudulog at ang ombudsman ang nag-iimbestiga at kung kailangan sila ang nagkakaso. Hindi naman gaano kakaiba, no, sa pagdating sa Pilipinas. Maliban sa ang ating Office of the Ombudsman o ang ating ombudsman ay maituturing na gaya ng presidente o ng vice-presidente at iba pang constitutional positions. Ito yung tinatawag na impeachable officer. Ibig sabihin, ang posisyon ng isang ombudsman, once ma-appoint po kayo ay hindi ito pwede basta tanggalin. Bakit? Dahil ang ombudsman ay nagsisilbing nagsisilbing independent body na siyang nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Yan. So kailangan po natin, kaya kino-consider siya na isang independent body kasi nga po, o independent constitutional body kasi nga po, dapat ito walang utang na loob sa kahit na sinong opisyal at dapat ito ay independent na nag-uusisa sa mga reklamo laban sa mga public officials. Kaya po ang ombudsman ay makapangyarihan, no? Dahil nga ito ay nagsisilbing panabla sa lahat ng pang-aabuso ng ating mga public officials.